Ito yung function ng ating 7 LED na auxiliary light na may laki na 120mm by 75mm. Yan yung kanyang white. At ito naman pag nakakover na yung kanyang yellow lens. At meron din itong blinking. Sabay na blinking and then alternate na blinking function. I-unbox muna natin yung ating 7 LED. Pag open natin dito, bubulaga na agad sa iyo yung napakalaking ilaw. Ito yung may 7 LED. Above standard ito kung magtatanong kayo. Medyo malaki yung ilaw na ito dahil ito ay merong sukat na 120mm by 75mm. At meron itong 2-pin connectors para easy plug and play connections para sa kanyang harness mamaya. Meron din itong cover na yellow lens. Ito po ay para medyo maging amber yung kulay ng ating MDL or ang ating auxiliary light. Hindi na pala ito matatawag na MDL dahil sa sobrang laki nito. Ito po ay auxiliary light na. At ito po yung ating yellow lens made of plastic and rubber na isinusuot dito sa ating main unit dahil ang ilaw ng ating unit is white lang. Nagiging yellow lang ito pag nilalagyan natin ng kanyang yellow lens na provided na dito sa box. Ito yung kanyang itsura. Made of aluminum yung body ng ating ilaw. Kaya matibay ito at water resistant din. Ito ay may rating na IP67 para sa kanyang water resistant. At yung ating bracket, ito ay made of metal. Mas matibay minsan gamitin yung metal compared sa alloy na bracket dahil ang metal is nabebend. Unlike alloy, pag nabend or natumba yung motor ay magkakrak na ito at hindi mo na magagamit. Kasama rin dito sa box yung stainless set-top bolts para gamitin natin to fix itong ilaw sa ating brackets or sa ating motor. Then, ito naman yung different switch bracket natin na gagamitin para i-fix yung ating switch sa motor. May 3 klase ito. Depende na lang kung paano mo ito gagamitin. Kaya available yung 3 different options dito. Kasama na rin itong adhesive na ilalagay dun sa likod ng switch para mas matibay yung pagkakakapit nito sa brackets. Then, eto na yung ating complete set ng wiring harness na gagamitin para dito sa ilaw. Ito ay para sa easy plug and play connections. Unahin natin itong kanyang switch. Ito yung magkokontrol sa ating ilaw. Meron itong on-off ng ilaw at yung blinking function. Magkakasama na dito sa switch. At yung length ng wires nito ay umaabot ng 180 cm. Ganon ito kahaba. At yung dulo nito ay plug and play dito sa ating main unit ng harness. Sunod naman natin yung plug and play connectors ng ilaw. Ito yung kasama dito sa harness. Ito ay may haba na 1.5 meters. Napakahaba nito. Tig 1.5 meters ang bawat cable. At ito ay para sa easy plug and play connection. Isusuksok mo lang ito, then maglalak na yung clip nito. Hindi ito gaya ng ibang harness or ibang connectors. Yung iba kasi is kailangan mo pang iikot para mag-lock in place. Hindi kagaya nito na disuksok lang. Meron na rin itong kasamang fuse para sa easy plug and play. Comes with terminal para ilalagay na lang ito sa battery. Then, meron din itong isang mahabang wires. Ito yung kulay red. At may nakatag dito na para sa ACC connections. At yan na po yung ating kumpletong plug and play connections or plug and play harness ng ating 7 LED na ilaw. Ito nga pala yung sample natin para sa pagkakabit ng switch ng ating LED. Ito yung isa sa mga bracket. At ito naman yung isa para ito sa tornilyo sa harapan para marami kang options kung paano ito ikabit. At least ikaw na yung makakapili kung paano mo ito imamount sa iyong motor. At yan na po yung kumpletong laman ng ating box para dito sa 7 LED na auxiliary light. Hindi ko nabanggit kanina, ito pala ay merong bigat na nasa 870 grams. Medyo mabigat po ito kaya kailangan po ng mas matibay
na lagayan or pagkakabitan. At eto naman yung itsura ng palibot ng box at yung kanyang specifications. Ito yung sample natin dito sa power supply. Dito makikita natin na meron siyang 98 watts power consumption sa loob ng 17.5 volts. Bakit 17.5 volts yung napili ko? Dahil sa laki ng ilaw na ito, halos big bike lang or sa big bike ito mas nararapat. Mamaya makikita nyo kung bakit. At dyan sa settings natin na 17.5 volts na may 98 watts, ang lux nito, umaabot ito ng 23,800 lux. Ganun kalakas yung ilaw na ito. Ito po ay sa loob ng 2 meters na layo ng ating sensor sa ilaw. Babaguhin naman natin yung ating power supply. Ibababa naman natin ito sa mga scooter level or mga underbones na umaabot ng 14 to 14.5 volts yung charging. Pagkabukas natin ng ilaw, dito makikita nyo na bigla niya nang hinigop yung ating voltage dito sa ating power supply. At dito makikita nyo rin na bumaba dramatically yung lux ng ating ilaw. Umabot na lang ito ng 14,000. Yan po ay sa dalawang bulb ng ilaw. Sa loob pa rin ng 2 meters na layo nito sa ating sensor. Malaki yung epekto ng pagbaba ng voltage at ng wattage sa ilaw na to. Halos kalahati yung nawawala sa liwanag. Kakayanin naman ito ng inyong motor. Huwag na nga lang talaga doon sa mga sobrang baba or sa below 150cc dahil baka mahirapan po ito. Ito naman yung testing ko sa 14.5 volts na power supply. Nilagyan ko lang ng camera sa malayo or sa likod ng ilaw para makita nyo kung bumababa talaga yung intensity ng ilaw. Bukod pa dito sa isang camera na nakatutok naman dito sa ating lux meter sensor. Pinapakita ko lang dito na talagang nagbabago yung ilaw at yung intensity ng liwanag ng ilaw kapag mas mababa sa 17.5 volts yung power supply nito. Halos kalahati po yung nawawala sa liwanag ng ilaw. At yan ay kitang-kita naman dito sa ating ginawa or sa aking ginawang example. Ito naman yung sample ng 14,000 lux na dalawang ilaw ng ating 7 LED na auxiliary light. Yung blinking at saka yung alternate blinking ng ilaw. Sa ganito kalalakas na auxiliary light, sana po maging considerate po kayo sa inyong mga kapwa motorista. Dahil 14,000 pa lang po ito, paano pa po kaya yung 24,000 na lux?